O gipambit sa atong igsoon kalabot sa sukaranan sa iglesia o giyang hisgutan kalabot sa walay katapusang plano sa Dios sa tao. Doon na lang ko idugang hisgutan man niya kalabot sa may tungod sa iglesia. Tao nga ang iglesia gitukod kanusa gihisgutan niya kanang gihisgutan kalabot na sa hiniusa. General, linangkog nga paghisgot sa mga magtotoo nga naa niya ng usa ka dapit, usa ka lungsod, usa ka syudad, sumala sa Biblia, usara ka iglesia. So, tanang naluwas niya ng dapita anang lungsura, bahin ka sa iglesia. Kung niya sa bansalan, mahimo kang bahin sa iglesia sa bansalan. Daigo ng Ginoo. Dili ka membro sa bisan unsang grupo, no? Unsang sikta o denomination, di naa ka. Kundili mahimo kang bahin sa iglesia nga naa ining maong lungsod o asa kang lungsura o syudara nga nagpuyo. So, doon ay butang, awa niya may isguti, kalabot sa tinagsa. No? Kay ang tao, matag-usaman ang kaluwasan, dahil sa dihang mituo ta, sa dihang nakadungog ta sa Ebanghelyo, mituo ta, atong ginawat si Kristo nga atong manluluwas, atong kinabuhing dayon, nahimo natang mga magtotoo. Sa tinagsa, sumala sa Biblia, buhat 11:26, dito sa Antioquia, dito gisugdan pagtawag ang mga tinun-an og Kristohanon. Way laing gingalan. Ang pulong Kristohanon nagpakita ni sa tao ug ni Kristo nga nausa. O gisgutan diya sa Galacia Kapitulo 3 nga katong gibautismuhan ni Kristo nagsulob og Kristo. Sa laktod tao og si Kristo nausa, gitawag siya Kristohanon. Sumala sa Biblia buhat 11:26 sa tinagsa. Dayon sa buhat Kapitulo 26 bersikulo 28. Sa kadbersisyon nila ni Haring Agripa ni Apostol Pablo, mingon si Haring Agripa, nagtuo ba ka Pablo nga dali ra ko nimong madala mahimong Kristohanon? Ingos Pablo, dili ra ikaw kung mahimo kining kanang nakadungog. Nagpakita nga si Pablo Kristohanon. Dayon ang unang Pedro 4:16 gingon dito, og sa pagka-Kristohanon ayaw ikaulaw kining ngalana, hinunuan himaya ang Diyos tungod nining ngalan. Kay kana magumpulong Kristohanon sa unang panahon, pulong na sa pagtamay. Panahon, sa unang panahon. Muna gato mga magsusunod ni Caesar, gitawag to silang mga Caesarianos. Mura ba na sa ato ba sa mga artista nga si Sharonians, Bilmanians, no? Mga fans, mga sumusunod, no? Naga-appreciate sa ilahang giidulo nila. Mao na ang mga tinunan sa unang panahon, ang mga magtotoo nga mga magsusunod ni Hesus, mao nang giyangga kanang pulong Kristohanon, mura na siya nickname ra na. Pero nahimong positibo nga lang sa ulahing mga panahon ug ila nga ang mga tao di ay nga mituo ni Kristo, gibautismuhan ni Kristo, no? Nag-alagad ug nagsunod ni Kristo, gitawag sila og Kristohanon. Sumala sa Biblia. Dayon kining tanang mga Kristohanon, ingno nato mga magtotoo, nga naa nang usa ka dapit, sumala sa Biblia, lungsod ug syudad, usara man ka iglesia. Isgutan man niya ganiha, doon ay duha ka aspeto ang iglesia. Universal Church o local church. No? Ang universal
sa tibok universo usaray iglesia. Pero sa lokal nga aspeto, no, local aspect, matag lungsod og syudad, dunay usara ka iglesia. Og ang iglesia dili ng katedral, dili ng atong simbahan kanang meeting hall. Ang iglesia mauning mga magtotoo nga mituo sa atong Ginoong Hesukristo, gibautismuhan diha kang Kristo, nakabaton sa kinabuhi ni Kristo. Bahin ka sa iglesia anang dapita o lungsura. Dili kay bahin ka niya ng usa ka grupo o timbro ka ng usa ka sikta. Sa Biblia, bahin ta sa lawas ni Kristo. Kita kanan kay si Kristo mao ang ulo sa iglesia nga mao ang ihang lawas. So kining mga iglesia lokal kung imo ng kapuon usahon mao na ang iglesia universal. Pero kining iglesia universal hisgutan sa Mateo 16:18. Sa Mateo 18:18 nagpakita na sa iglesia lokal. Kung doon ay igsoon makasala, no? Dili nimo masitol ka mura, magdala kag witness, duha kog tulo, kung di gyud sila isumbong sa iglesia. Unsa man ang iglesia, mao na ang lokal nga aspeto sa iglesia nga gidumala sa mga ansyano niyanang dapita. So, mga igsoon, mga higala, kinanglan maklaruhan ta unsa ang naa sa kasing-kasing sa Dios, unsa ang gitukod sa Dios, dili ni amo kundi mao ni ang pagpangalagad nga gihatag sa Ginoo nganha sa iyahang mga apostoles o gipadayon ni hangtod karong panahon na. Kay may balita gisangyaw asaman gikan sa Jerusalem, Judea, Samaria hangtod sa kinatumyang dapit sa yuta. Usa na yuban magpilosopo, ay wa man tay nabasa nga iglesia sa bansalan or church in bansalan sa Biblia. Wa pa gani madiscoveryhin ng Pilipinas sa unang panahon. Una yang giingon sa ato ganiya, Brad Algin, ang Pilipinas panahon sa mga apostoles wa pay naabot. Wala pa'y mga apostoles nakaabot kay wa pa man pud ning Pilipinas panahon sa pagpangalagad sa mga apostoles. Pero doon na tay pattern, doon na tay blueprint nga makita. So sa diyang nagsangyaw ang mga apostoles diha sa Jerusalem sa adlaw sa Pentecostes, doon na 3,000 nga midawat sa Ginoo gibautismuhan. Sunod, Kapitulo 5, doon ay nadugang nga 5,000 nga midawat sa Ginoo. Pila naman ka magtotoo sa Jerusalem? 8,000 plus atong 120. Doon na rin 8,000 kapin. Busa, sa buhat 8:1, gingon dito og dito sa iglesia sa Jerusalem, doon ay dakong paglutos. Nanay iglesia sa Jerusalem. Wato sila nga ni, dagpila na dito, 8,000 kapin. Dahil ang buhat sa Ginoo nagpadayon, miabot sa Antioquia, miabot sa kanang no? Sa daghang mga dapit, no? Corinto, Roma, o gani sa 7 churches, sa mga dapit nga naabtan sa pagpangalagad sa mga apostoles. Mo nandunay matawag iglesia sa Corinto, iglesia sa Roma, iglesia sa Tesalonica, sa Galacia. Kanaray mo makita panahon sa mga apostoles, mga igsoon. Busa kinahanglan nga klaro ta kalabot anang mga butanga. Karon akong ipaambit, nagisgot siya ganiha sa God's eternal plan. Pero kining butang akong hisgotan, God's complete salvation. Ang hingpit nga kaluwasan sa Dios, dunay duha ka aspeto. Ambot kung nakahibalo ba mo nga ang hingpit nga kaluwasan sa Dios dunay duha ka aspeto.
O kini duha ka aspeto, ang una mao ang gitawag nga judicial aspect. No? Sa sana siya ustisyahanong katubsanan. No, balaodnong katubsanan. Og ang ikaduha mao ang gitawag nga organic salvation. So ang hingpit nga kaluwasan sa Dios dunay duha ka aspeto. Dahil kadaghanan sa mga tao, bisan sa uban nga nag-alagad na, nagtagadra niining usa ka aspeto kining judicial aspect, no, sa kaluwasan, sa balaodno nga kaluwasan. Gipakita na nga si Kristo namatay dito sa cross. O ang iyang kamatayon sa cross, giula niya ang iyang dugo. Murang gingon dito, ang buhat sa katubsanan, gibuhat na ni Kristo. O iyan ang gihuman, diha sa iyang kamatayon sa cross. Mao na ang iyang judicial aspect, balaodnong katubsanan. Sa iyang balaodnong katubsanan, sa iyang kamatayon, gipasaylo ta sa atong mga sala. Pinagi sa pag-ula siyang dugo. Diba? Gipangako niya ang atong sala. Wa kay gitampo na mga igsoon. Sayang kamatayon sa cross, iyang gibuhat nin tanan. Wa tay bisan gamay nga gitampo ani. Mao ni ang iyang balaodnong katubsanan. Diha sa iyang kamatayon. Una, sa iyang judicial aspect. No, balaod no niyang katubsanan, gipasaylo niya ang atong mga sala. Bisan unsa kadako sa atong mga sala. Bisan unsan sala atong nabuhat. Pero sa adlaw, pinagi sa kamatayon ni Kristo, gipasaylo niya ang atong mga sala. Ikaduha, gihugasan niya ang atong mga sala. Dili na ito isgutan asa mga verses kay madugay ta. No? Ikatulo, gimatarong ta pinaagi ni Kristo diha sa iyang kamatayon. Gimatarong ta sa Dios pinaagi ni Kristo sa iyang kamatayon sa cross. Ikaupat, gipasig-uli ta ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Ngano man kay kitang tao sa dihang nahulog ng tao sa sala. Nahilayo ta sa Diyos, nahimulag ta sa Diyos. Pero ang kamatayon ni Kristo maoy nagpasig-uli nato ngadto sa Diyos. Amen. Daygon ang Ginoo. Salamat sa kamatayon ni Kristo. Ika-lima, ibalaan ta niya sa posisyon. Dili man ta balaan, pero pinaagi ni Kristo gibalaan ta ngadto sa Dios diha kang Kristo. So, kining lima kabutang, pagpasaylo sa atong mga sala, paghugas sa atong mga sala, pagmatarong nato, o pagpasiguli nato ngadto sa Dios o pagbalaan, kini tanan gibuhat ni Kristo diha sa iyang balaodnong katubsanan. Sa diha ang tao mutuo, sa diha ang tao mutuo ni Kristo. Amen. Nga namatay sa cross tungod og alang sa atong mga sala. Sa adlaw nga mutuo ka, kini nga kaluwasan sa Dios mo ipikto nga naha nimo. Ready na ni siya. Nahumana ni Kristo. Diula na niya ang iyang dugo dito sa cross. Mga mga tao karon lipay sila. Praise the Lord, naluwas nako. Gimatarong nako, gipasaylo nako sa Dios. Gipasiguli nako sa Dios. Pero hinumdumi, basig kana ray atong kitagan. Usala na kaaspito sa kumpletong kaluwasan sa Dios. Dili matuman ang tuyo sa Dios. Dili matuman ang walay katapusang plano sa Dios. Kung taman rata ang atong pagkaila diha sa balaodnong katubsanan ni Kristo. Kinahanglan musulod pagita, mupalalom pagita,
haron makabot ang tumo. Apan unsa may paagi? Muna nga human sa usa ka bahin sa ustisyahanon nga balaod. Balaod nung katubsanan ni Kristo. Pinaagi ni ini. Doon na natay palagianan. Human ni ini. Kinahanglantan ianak pag-usap. Amen. Kay kung wala muraratag minatay nga na sulod sa lungon. Maayo siguro katanahon. Wapo kag bisti. No? Unsa na, gi-make upan ka. Pero walay kinabuhi sa sulod nimo. Unsa man kinabuhi atong gikinahanglan? Mao ang Diyos nung kinabuhi. Amen. Mao ang kinabuhing dayon. Amen. Munang sagulo kay na sa mga magwawali ng Ebanghelyo sa Juan 3:16. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Sa pagkaagi gihatag niya iyang bugtong anak. Aron ang tanang musalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing dayon. Daigo ng Ginoo. Amen. Nahigugma siya nato. Bisan ta mga dautan. Bisan mo makasasala. Bisag unsa pang sala inyong gibuhat. Pero ang Dios nahigugma ninyo. Nahigugma nato. Mao man nga nagpakamatay siya sa cross. Yang gihatag. Unsa man ang iyang bugtong anak? Namatay na sa cross. Haron ang tanang musalig. Tanang muto, gingon dili malaglag. Unsa man ning kalaglagan gingon? O nagingon sa tuigson gini alik o fire. Linaw kalayo. Mutuo ta. Kinsa may tuntuhan. Kining bugtong anak sa Dios nga gipadala sa Dios. Aron ang tanan nga musalig niya, tanang mutuo niya, dili na malaglag. Amen. Kay kita ang mga makasasala na nata ilalom sa hukom. Ang hukom na to, kita mga makasasala, mao ang linaw kalayo. Pero sa adlaw nga mutuo ta, nining Hesus nga maong Kristo namatay sa krus, maabsuelto ta sa atong hukom. O nagingon sa Roma 8:1, sila nga naa kang Kristo Hesus, dili na mga hinukman sa silot. Amen. Mga igsoon, mga higala, naabata ni Kristo? Amen. Klaruhon gina na to. Kay kundi na to ni masiguro, maparihas unya ta sa taong dato. Daghan ra mga tao naguna-huna nga inig kamatay, sulbad na tanang problema. Di ba? Eh mga tao, may pay mamatay kay masulbad ng problema. Uy, huna-huna kung mamatay ka. Nga di pa masulbad atong problema karon nga buhi pata. Wa na to gidawat si Kristo nga atong manluluwas. Tumatik pagkamatay nato, mag-antos ang tao. Sumala sa Lucas Kapitulo 16. Unsa man ang Lucas Kapitulo 16? Sila sarong kang dato. No? Naghisgot ni siya. Nagsugod sa versikulo 19. Dito sa 31. Kalabot sa taong dato o sila saro. Gimension ang ngalan ni Abraham o ang dapit nga mao ang hadis. Gingon dinhi, dili lang ni siya kanang sumbingay. Tinuod ni nga hitabo kay gimension gyud ang ngalan ni Abraham, ngalan ni Lazaro, ngalan sa dapit maong hadis. Pero ang taong dato wa lang ginganlan. Ano nga man nganli kay basig usa ta ana. No? Wala ni nagpasabot nasilutan ang taong dato kay dato siya wala. Ingon sa Juan Kapitulo 5, tungod kay wa siya mamati sa pulong sa Dios. Og sa buhat giingon po dito, tungod kay gisalikway niya ang pulong sa Dios. Oh Lord. Mga igsoon, mga higala, wala ni gibase kay kabusta. Di ta mahukman sa silot. Ang hinungdan
nga maadto ta niya ng dapit nga gitawag torment section. Dapit sa kasakit kay wala ta mamati sa pulong sa Dios. Wala na to dawata ang pulong sa Ginoo. Wala na to dawata si Kristo nga atong manluluwas. Basig, ingon anak puta. Dirty. No? Mama. Oh. Ang Hades, gisgutan na sa to igsoon ganiha. Ang Hades wala sa langit. Yun. Daghan ra baron mingon nga ini kamatay daw ang tao mo atog langit. At klauhan nagmoadto bag langit. Kay ang Biblia pagkamatay sa tao tuwa sa Hades. Asa man Hades? Pinapusuran Tuwa sa kinapusuran sa yuta. Amen. Diya sa ubos wa sa langit. Amen. Diyan lang ako isgutan asang mga verses, madugay na ta. Dayon gingon, ang Hades doon na siya duha ka bahin. Pleasant section of torment section. Amen. Ang pleasant section mo ning gitawag paraiso. Then pagkamatay sa tong Ginoo miadto siya sa paraiso. Mo nang dapit sa kalipay. Di na si Abraham, na dito tong si Lazaro nga katong makalilimos. Dayon kini pong usa ka bahin sa Hades mo nang gitawag torment section. Og sa uban pa na purgatorio, pero matay mabasa kung purgatorio. Torment section. Dapit sa kasakit. Ini kamatay diay sa usa ka tawo. Ay, nara ninyo mutuo mo sa dili. Pero ang Biblia nagsulti na kung wala nimo madawat si Kristo nga imong manluluwas, pagkamatay na to automatic atong espiritu galan tuwa sa torment section sa nabutangan sa taong dato. Amen. Pero ato sa balikon, kinsa may unang namatay? No? Sila Zaro. Si Lazaro in taon looy kayo tuwa sa Ginuka. gate sa taong dato. Gikabahong gitilaan na lang iro. Nangandoy sa mga mumho nga matagak sa lamisa sa taong dato. Makakaon lang siya. Sa laktod pa unag yung mamatay ning way kwarta. Okay, pobre bagay Lazaro, patay or matay siya dahil gidala siya sa manulunda ngadto sa sabakan ni Abraham. Pero ang dato namatay ra gihapon, ulahi lang. Murag mo nga ba makagasto-gasto pa man god. No? So murag ma-extensionan pa pero patay gihapon. Dayon pagkamatay sa taong dato, gidala po siya pero asa man? Tuwa sa torment section. Hey. Ang torment section o pleasant section sumala sa Lucas Kapitulo 16. Kung imo ning basahon, versikulo 22, 23, 24, 25, 26. Kana diha, imo nang basahon. Gingon dito, tali anak nila sarog taong dato. Nagkita rabi dito. Dunay dakong bungaw nga nagulang. Igingon dito, pagyahat sa matas taong dato. Yat. Hangad. Pagtanaw niya, nakita niya si Lazaro nga tuwa sa sabakan ni Abraham gilipay. Naibungaw. Pero magkakitaay sila sa to padili ra gyud kay layo kay makita naman. Madungog rapod kay pwede man magkaistoryahanay. Naibalo ba mo unsay gihangyo sa taong dato? Dili sila sarong ingangyo. Ang taong dato ingon siya, amahan kong Abraham, kung mahimo, suguha si Lazaro, pagtuslo siyang tudlo, tuslos tubig, o idaitol sa kong dila, kay ni ako sa mapait nga kahimtang. Pero sa itubag ni Abraham, hinumdumi, sa dito ba ka, sa kalibutan, sa yuta, buhong kayo kastanan, hayahay ka kay dato god. Nagsulob god siya og kanang lino nga manipis og purpur. May kayong pamisti niya, pagkaon ay lami kayo, dato god. Pero pagkamatay niya ay nagantos na. Gani iyang gihangyo si Abraham. Pero giingnan siyang Abraham hinumdumi. Sa didto pa ka,
sa kalibutan. Ingno na to, dinhi ba, sa buhi pa siya. Then si Lazaro, niya siya sa akong sabakan ginalipay. Og tali nimo, og kang Lazaro, na ay bungaw. Bisan pag ituslo, pang Lazaro sa tubig ang tudlo. Unsaon man pagdaitol, nga di pa maduol. Na may bungaw nga nagulang. So ang unang hangyo sa taong dato, wala matuman. Ang utana ko ninyo, kinsa may nagampo, ang buhi o ang patay? Patay. Kung na eksaktong nagampo, inhibalogin siya, kahit itong nagampo, tuwagin siya itong dapita. Ikaduhang hangyo sa taong dato, amahan kong Abraham, sugoa si Lazaro, pag-adto sa balay sa kong amahan, napakoy 5 kaigsuon dito. Uy, ang iyang giampo, ang iyanang mga igsuon sa unod, ito pa'y 5. Ito 5, buhi pa to. Tuwa sa balay sa iyahang amahan, nga mapasidanan sila, haron di sila maanhi sa dapit nga akong nahimutan. Pilti gid ay paita gid ay kay bisag patay na siya. Hingampo pagid siya nga di lang manhang iyang 5 kaigsuon. Mo ni tinuod ginagampo. Ituan lagi siya dito. Dahil unsay tubag ni Abraham. Tuan na silang Moses. Sa unang panahon pa ni. Tuan na silang Moses o mga propeta. Kundi sila magpatalinghog. Bisan pag naipatay nga mubalik, di gina sila mutuo. Nay mga tao ron sangyawan ni mga patay hinon nang mubalik niya moingon nga dawat mo sa Ginoo kay banto ito tuogi ko. Pero si Abraham, bisan pag naipatay, kundi na sila mutuo ni Moses, di na mutuo sa mga propeta, bisan pagpabalikon ni si Lazaro, di gina sila manuo. Kinsa may dili manuo dire kay isang kamot. Di mo mutuo, problema na ninyo. Nga naman, di man ako'y magantos. Kamu man, di na po mo kapangulipas, nakadungog pa mo ron. Ini kabot sa panahon di mo mingo, Abraham, huwag mami kahibalo. Oy, dito ka, pagsangyaw. Kabalo ka. Huwag lang ka maminaw. Huwag na itong huna-huna, kadaganan sa mga tao. Ato o tana, huwag pa may kanto ka ng nanoy, makantong mo balik. Ay, papi tato'y ampos taong dato. Pero kung sige ni Abraham, bisan pag naipatay mo balik, o di lagi sila mo to, o di gina. Atong una-huna ka na magyupatay, pasultihon, pawalihon. Kahibalo na daan, Ginoo na. No? Di mo mo to, problema, gin mo. Di man kami magantos, may tuo naman may. Midawat naman mis Ginoo. Ang mga igsoong midawat. Kamu lang o dili mo, problema na ninyo. Sa una, sa dihang magsangyaw may sa pulong sa Ginoo, naidaghan mingon. Kano man po na silang sige magsangyaw? Kano man ginahang mamugos, mangyod, mangimbensir, mangyod? Di ba? Nga na, biyan ang mga tao usahay. Anong? Sige pa magsangyaw. Ingko kung dili pa lang ang Ginoo nagsulti nga ipawali ning may balita haron mahibalo kay kami po naluwas kay naay nagsangyaw na mo. Og dili lang ang Ginoo, may pay mga hinti kog baboy, makakwarta pa ko. Mga hinti kag baka kinintos usa ka libo usa ka ulo. Baboy usa gatos 200 imong ulo. Pero kana magsangyaw kag pulong sa Ginoo. Dapat na may makwarta. Dapat na purulo. Wala. Pero kay ang Ginoo, mao may nagsugo. Nga iwali ang may balita sa tanang binuhat. Praise the Lord. Di alalim ng magsangyaw. May pa'y mamaligya ka, kaya ako pabaligyawan ay dali raman. Hindi mo produkto, mamaligya ko sa nagtablitas. Ay suskining niya. Wapo kayo ni tambalik sakit sa tiyan. O magsakit imnon. Pero kanang magwali kag pulong sa Ginoo. No, di pa ka atubangon.
Yaw-yawan pa ka, mura-murahon pa ka. Nya mayroon bang na kay makwarta, wag yun. Mga igsoon, mga higala, katawanan pero mao ni tinuod. Ini kamatay na to. Ayaw pag-una-una kung wa nimo madawat ang kaluwasan sa Ginoo. Mao ra kitay padulngan atong taong dato. Pero karong buhi pa ta. Gidawat na to si Kristo nga atong manunubos, atong manluluwas o atong kinabuhi. Daygon ang Ginoo naatay kasiguruhan. Kung mubalik at di pa mubalik ang Ginoo, mamatay ka, tuwa ka sa pleasant section. Tuwa ka sa paraiso. Tuwa ka ni Abraham samtang magpaabot ka sa pagbalik sa atong Ginoo. Ina ito igsoon nga namatay. No? Gingon diha sa unang Tesalonika kapitulo 4. Natulog rani. No? Pahuay ko ano sa baka ni Abraham. Oh, tumating. Nagpaabot. Pero basin kita, wa patay klaro. Munang klarohon gid nato. Munang mubalik ko. Katong usang aspito kanang gitawag organic salvation. Kung taman rata sa judicial redemption. Lagatas Ginoo, gipasaylo na ta, praise the Lord, gimatarong, gipasiguli na ta, gihugasan na ato mga sala sa dugo sa Ginoo, gibalaan na ta. Pero dili matuman ang walay katapusang tuyo sa Dios. Muna sa Juan kapitulo 3. 3 ngadto sa 5. Si Nicodemo usa ka Mayong magtutudlo sa mga Hudiyo. tao. Miduol siya sa Ginoo. Dili adlaw gabi kay maulaw man siya. Nya katubang Ginoo, ingon biya to mga presyo din mapugrado ning tawhanan ni wa man ni grado ni. Wa man ni kay eskwela kay anak man ni panday. Pero si Nicodemo miduol. Ingon siya, maayong magtutudlo. Ingon ang Ginoo walay maayo. Ingon siya, ang Ginoo sa ilang conversation, ingon siya, sapagkatinood, kung ang tao dili anak pag-usab, dili siya unsa man makakita sa gingharian sa Dios. Kundi diay ang tao anak pag-usab, ita kakita sa gingharian sa Dios. Dahil si Nicodemo usa ni siya ka Hudiyo nga magtutudlo pero wa siya kasabot. Siya to ba? Saon man pagkahimo nga tiguang nako pagsulod sa taguangkan sa akong inhan aron ni anak ko pag-usap. Mura ni magtutudlo nga wa mo di siya kasabot sa gisutis Ginoo anak pag-usap. Mura po na nato. Daghan maron. Mingo kang gianak daw pag-usap kanang magbago. Kanang magbinuutan mo na gianak pag-usab. Uy, klaruha biya po na. Kanang pag-anak pag-usab, nagpasabot nga ianak ka diha sa atong espiritu, sa espiritu sa Dios aron makabatong tag kinabuhing dayon. Busa sa verse 5 ingon siya, sapagkatinood kung nagtao dili ianak sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Kanang tubig nagpasabot na sa bautismo. Ianak ka sa espiritu o sa tubig. Nagpasabot sa atong tawhanong kinabuhi, naman tayo tawhanong kinabuhi, gikan sa atong ginikanan. Kining kinabuhi limitado. Kining tawhanon na itong kinabuhi, bisang sao na itong atiman, bisang sao na itong pakaon bisang sao na itong patambal, mamatay gini. Pero naay kinabuhing dili mamatay. Mao nang gitawag og kinabuhing the eternal life of God. Di na mamatay. Ihatag na nga way bayad. Ingon siya sa verse 6 sa chapter 3 sa diyan, ang gipanganak sa unod, kita gipanganak ta sa unod. Sa unod na. Apan ang gipanganak sa espiritu, espiritu.
kita gipanganak ta sa atong ginikanan unod. Amen. Pero kining pag-anak niyang gisgutan, pag-anak diya sa espiritu. Haron nga sa diyang ianak ta makabaton ta sa kinabuhi sa Dios. Amen. Munang-unang Juan 1:12. Sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo kaniya, naghatag siyang kagahom nga mahimong mga anak sa Dios. Amen. Kanila nga gipanganak dili sa pagbuot sa unod, ni sa dugo, ni sa babae ug lalaki, kundi sa pagbuot sa Dios. Amen. Mao ni pag-anak nato diha sa kinabuhi sa Dios. Buot sa Dios makabaton ta og Dios nung kinabuhi, eternal life. Kinabuhing dili malaglag, dili mamatay, dili matapos, dili maguba nga kinabuhi sa Dios. Kanus sa man nimo dawaton karon kun mutuo ka sa atong Ginoo. Makita dili. Mura ra naghangin. Gingon niya dihuan. Ang hangin muhuyot gikan dito, padulong diri, gikan rin padulong ana, pero kita kang hangin. Wala, mabati lang. Wala. Pero naay hangin. Ingon sa bana ang gianak sa espiritu. Amen. Dahil ng Ginoo. Amen. Bisan pag na kay milyon karon, way baligya nga kinabuhing dayon. Makaplagan ra ni natong kinabuhi diha ni Kristo pinaagi sa atong pagtuo kaniya. Amen. Busa, iskutan na to ning gitawag organic salvation. Una, sa iyang organikong kaluwasan, i-anak ka pag-usap. Amen. Kay ang iglesia, no? I-anak sa kinabuhi. Dili na napurma lang ngayon pag natay registration naron mahimutang membro na sa kagrupo, no? Kung nakabaton ta sa kinabuhi ni Kristo, bahin ta anang lawas ni Kristo. Amen. Pero kung wa ta gianak pag-usab, wa kay labot sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoo. Amen. Kaya ang pagkahimo natong bahin sa iglesia nga maong lawas ni Kristo, mao ang kinabuhi ni Kristo. Amen. Dahigo ng Ginoo. Amen. Naghisgot maguni sa God's eternal plan. Dunay walay katapusang plano ang Dios. Gani gingo dia ang iglesia. Dili na siya mao'y tumong. Procedure lang na. Nga makabot ang tumong sa Dios. Unsa may tumong sa Dios? Ang lawas ni Kristo. Amen. Kinsa maning lawas? Mao ni nagkumpos sa tanang mga kaiglesiyahanan o sa tanang mga bahin, no, sa tanang mga magputo. Tanang gianak pag-usab. Kung gianak ka pag-usab, nakabaton ka sa kinabuhi sa Dios, bahin ka ining lawas ni Kristo. Pero kung wa pa ka gianak pag-usab, pasaylo ako, dili ka bahin sa lawas ni Kristo. Kaya naghimo na tong bahin diha sa lawas ni Kristo, mao ang kinabuhi ni Kristo. Amen. Busa humantag gipanganak pag-usab. O katong wala pa gianak pag-usab, huna-hunaan ninyo. Kay mao ni part sa kumpletong kaluwasan sa Dios. Gingon dito, human unsa may man shepherding o gani sa uban nagingog feeding. Kay giisgutan sa Juan 21, no? Katong pagkabanhaw tong Ginoo, human silang namahaw nga gisukna si Pedro, do lang baybayon, Pedro, gihigugma mo ba ako labaw ni butanga? Ingos Pedro, o Ginoo, higugma ko ikaw. Kingon siya, pakana ang akong mga nating karnero. So ang shepherding naglakip na og feeding. Pagpakaon, Gumingon kag feeding, pagpakaon na apoy shepherding. pangatiman. Praise the Lord. Amen. Gani katulo siya gisukna. Sa ikaduha ingon siya, higugma mo ba ako Pedro? O Ginoo, atimana ako mga karnero. Ikatulo, pakana ang akong mga karnero. Amen. Mao ni humantag anak pag-usab. Kung nakadawat na ta sa Dios nung kinabuhi na ay unsa man feeding, pagpakaon.
Kana bitong bata pagkahimugso ana inig humag panganak sa inahan. Di mo na pwede gimo ng tudluan. Di mo na pwede gimo sugoon. Sa may buhaton sa inahan. Basta inig humag gawas gyud ikahimugso. Pikpikon ng sampot inig uha abuhi gina. Unsa may sunod? Padidihon dayon ang bata. Kay nganong padidihon? Kay naaman siya'y kinabuhi. Amen. Mao na ang shepherding or feeding. Pagpangatiman, no? Pagpakaon. Doon na imong pakanon, part gyapon na sa imong shepherding. Amen. Namatay kinabuhi. Unang ingon ang unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 2. Ingon nga mga bata, nga bago pang nahimugso, tinguhan ninyo ang gatas nga walay sambog, nga maampulong sa Dios haron managtubo mo ngadto sa kaluwasan. Amen. Bata pa dayta. No? Ingog mga bata nga bagong masusok. Unsa may gikinahanglan sa bata? Gatas. Muli sambing. No? Haron nga magtubo ta nganha sa kaluwasan. Amen. Daigon ang Ginoo. Amen. Nganong kinahanglan man ta nga mutubo aron matuman ang God's eternal plan. Mo nang sa dihang kanunay tang nagbasa sa pulong sa Dios, mo na espiritu anong kalanon. Sa tawanon natong kinabuhi maghago ta, magnegosyo, manarbaho, manguma, mga budlay kita. Pero para magyud asa na? Para nabiruan makakaon. Wa mo ginang ato. Dili ka kapadayon sa atong buluhaton. Dili ka kapadayog negosyo. Di ta kapadayog eskwela kung muhuha tay kaon-kaon. Dino. No. Mo nang ang sintro gyud sa atong tawanong kinabuhi. Mga buhi ta, mga budlay ta haron nga makakaon. Amen. Sa dihang mukaon ta, mutubo ta. Nganong nanagko man ta? No? Tungod sa pagkaon. Amen. Busa, gingon dito, ang taon sa Mateo 4:4, ang taon, di lamang mabuhi sa tinapay, kundili sa matagpulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Kaon tag material nga kalanon para sa tawhanon natong kinabuhi, aron do na tay kusog, makapadayon sa negosyo, padayog trabaho, padayog eskwela, padayog panguma. Pero hinungdumi ang tawhanon natong kinabuhi bisag unsaw atiman limitado ra gyud. Mo na ang Salmo 90 versikulo 10, ang pangidaron sa tao 70 ka tuig og tungod sa kaligaw ka baskog moabot 80. Gani diri ron kung magtanaw-tanaw ta pila ray nay edad 80 ron re. Di ba? Tagsa na lang. Kani sister, gingon sa Biblia 70 wa gani kabot. Di ba? 63. Oh. Wa pa kabot sa pinisinglan. Mao nang ang tawanon natong kinabuhi, bisag unsaon natong katiman, bisag unsaon natong pakaon, alam maintenance, patay gihapon. Di ba? Pero naay dili mamatay ang Dios nung kinabuhi sa atong sulod. Daigon ang Ginoo. Human, unsa may sunod sa pagpakaon? Gingon dito, dispositional sanctification. Balaanon ta sa atong disposisyon. Kani aton di pa ta magtotoo, membro mo tag-asay. Na, asay kaon, asay pista, asay kaligawan, asay mga membro tag-asay. Pero tungod sa atong pag-anak pag-usap, kanunay tang nagpahimulos sa pulong sa Ginoo nga espirituhan ug kalanon, gibalaan ta sa balaang kinaiya sa Dios. Amen. Manang mahimong ka di na ka ganahan. Sa una, ganahan ka kuyog-kuyog sa imong barkada, inom-inom, at tuksugalan. Uy, nadugay di naman ka ganahan. Di ba? Ganahan kay ka sa unag mga sultig, mga pasiaw, binutbot, no? Pero karon dili naman ka ganahan. Ngano man? Kay na may balaan kinaiya sa Dios nga nagbalaan nato adlaw-adlaw. Mao na ang dispositional sanctification. Part kaya po na sa organic salvation. Sunod, pagbago, renewing. Muna ang Roma 12, versikulo 2. Na? Ayaw mo pagpaumol ining panahona sa kalibutan. Hinuha magpabago mo sa inyong salabutan. No? Aron inyong masayran unsay maayo
makapahimuot og hingpit nga kabubuton sa Dios. Kini di ang pagbago, kining renewing, no? O gisgutan sa unang Korinto kapitulo 4, no? Gingon dito, ikaduhang Korinto kapitulo 4, mo na yung gibag-o ta adlaw-adlaw. Doon ay daily renewing. O gatong lisensya, driver's license karon 5 years renew, 10 years sa una 3 years naman na. Pero lisensya sa mga tindahan nagnegosyo ka every year i-renew. Pero kining renewing gisgutan sa Biblia daily, inadlaw ni nga pagbag-o. O gingon sa Epeso 4:23, magpabag-o mo sa inyong salabutan diha sa Espiritu. Nganong baguhon man ka? Atong una-una, aron deta masayod unsay maayo. Unsay makapahimuot sa Dios. Unsay kabubuton sa Dios. Kundi mabago ang atong salabutan, atong una-una dita masayod unsay makapahimuot sa Dios. Unsay kabubuton sa Dios. Dayon, adlaw-adlaw ni nga pagbago. Sunod ani, transformation. Doon na na'y pagka-transform. No? Dili lang ka na transforma nga. Wa na ko'y bisyo, wa na ko manugal, wa na ko muinom, wa na ko muantog diskohan. Gawas nun rin. Reforma rin. Ang transformation mahitabo ni diha sa sulod na to. Pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Munang ingon dito, kung tao ka nga luspad ang imong dagway pamanit, di na marudag, mikap-mikapan lang nimo, ron di nakaluspad. No? Kinahanglan mo kaon kag pagkaon nga makatilog nimo haron mawala ang imong kaluspad. Mao nay organiko, no? Nga trabaho sa kinabuhi sa Dios sulod nato. Naay transformation. Busa humantag anak pag-usap, pagpakaon, pagbalaan, pagbago, pagtransforma. Ikaunom, building, pagtukod. Ngano man, gingon sa tuigson gani ang iglesia tukuron. Unsaon man pagtukod? Pinaagi sa mga gianak pag-usap. Nga mga tao nga gianak pag-usap sa kinabuhi sa Dios, gibago, gibalaan, gitransforma o mahimo natang para sa pagtukod sa lawas ni Kristo. Kaya ang tumong sa Diyos tukuron mo rin yun niya. Sa versikulo 18, ibabaw ni bato akong tukuron ng akong iglesia. Unsa man ang iglesia? Dili ni physical building. Composition ni. No? Sa tulo usa nga Dios ug sa taong gianak pag-usap. Mo nang dunay organic unsa man organic salvation. Iya sa kinabuhi nga kaluwasan. Tukuron sa Dios ang iglesia nga lawas ni Kristo. Kaysa diyang matukod ning lawasa unsa man maandam ang iyang pangasaon. Sa diyang matukod ning lawasa mubalik na ang atong Ginoo. Apan kinsa may tukuron diha kadtong mga magtotoo gianak pag-usab saman gipakaon gibalaan gibago gitransformag na tukod. Ikapito, ipasama ta sa dagway sa panganayng anak sa Dios. Roma 8:29. Masama ta sa dagway sa anak sa Dios. Dawita nga magkinabuhi mamulong ang napadayag dinhi nato mao si Kristo. O sa katapusan, mao nga, saman, mahimaya. Musulod ta sa himaya sa Dios. Mao nga ang Dios mapadayag nga hinato. Maka-express na ta sa Dios. Ang Dios na'y madayag sa atong inadlaw nga pagkinabuhi. Daigon ang Ginoo. Apa mo siguro ko ano? Viewing? Mga igsoon, mga higala, hinumduman gid nato nga atong tawhanong kinabuhi lumalabay ra gid. Bisag unsaon nato gatiman ning kinabuhi matapos ra gid. Samtang buhi pata ato gyung sigurohon
Walay reliyon makaluwas. Walay sikta nga makaluwas. Si Kristo ra ang makaluwas. Pero human nato gidawat si Kristo nga atong manluluwas o kinabuhing dayon. Ikinabuhi nato si Kristo adlaw-adlaw. Humantag yanak pag-usap kanang pagbalaan na automatic ng buhat sa tong sulod. Sama so sa kabata kung kanunay siyang gipadidi sa gamay pa siya, mo ingon si Pablo sa kapitulo 4 sa Episo, dili ta, yun siya, dili mo magpabilin nga gagmayng bata. Nga naman, kinahanglan da itang mutubo. Wala nagisgot siya sa kapitulo 1 sa Kolosas 28-29. Siya nagmantala mi, nanudlo mi, no? Sa mga tao, haron paatubang ko kamo ngadto kang Kristo nga hingkod na. Sa nang hingkod, hamtong na. Di ka magpabiling bata kundili mutubo ta diha sa kinabuhi. Busa dayon kayo ang Ginoo mga igsoon, no? Wala man tay igo nga panahon na pamay sunod nga programa, pamay viewing, hinaot ta. No? Nga unta sa atong pagpanguli. No? Pinakasikretong pagi. Duol mo sa Ginoo. Tawag mo sa Ginoo. Dili kay kanang hapit na madisgrasya ay hapata mo tawag. Dili kay kanang nagsakit na ta ay hapata mo tawag sa Ginoo. Karon nga maayo pataglawas. No? Karon. Igingon ra ba na sa Ecclesiastes kapitulo 12. Hinumdumi ang imong magbubuhat sa adlaw sa imong pagkabatanon. Sa dili pa moabot ang mga adlaw nga dautan. Nga mag-ingon ka nga wa na ko'y kalipay nila. Wa mo ingon ang Biblia nga hinumdumi ang imong magbubuhat sa adlaw sa imong katigulang, kundili sa imong kabatanon. Hinumduman nato ang Dios nga atong magbubuhat. Sa dili pa moabot ang mga adlaw nga dautan. Sa may adlaw nga dautan, sahay magedad na ta, daghan nagbawal, ay nagkaubaboy, kay naaka high blood, no? Di nakamukaon ng mga tamis, kay diabetic na, no? Mo na yung mga daotang adlaw na to. Mag-edad na, wala, pugong-pugong nagkaon, di na pasagad. Pero batanon pa, no? Way limit. Mo na yung mga daotang adlaw. Dahil mo ingon na kag Paim na ang giuhaw. wa lagi ko'y kalipay. Magtanaw karong litson, di na ka malipay. Kaya nga naman. Yung doktor ay na, High blood. kay delikado. No? Tanaw ka ng mga lami nga pagkaon. Wala ni balik eh. Kaya siya, ay na, diabetes, no? High blood, arthritis. Daghan na tag-gibati-bati. Muna mga daotang adlaw nga moabot sa atong kinabuhi. Usa hinumduman nato ang atong magbubuhat sa di pa moabot ning mga panahon. Ay ha na yata mo ingon Ginoo, mualagan na ko nimo, pero naghigda naman. Di na ka magamit. Muna sa Zacarias, gingon dito, gipakita dito, gingon dito sa Zacarias nga ang pulong, gingon siya dito, ang luwan, gingon na dito, o gibuklad niya ang mga langit. Gibuklad ang mga langit, o gipahamutang ang mga patukuranan sa yuta, o gipurma ang espiritu sa tao. Dunay tulo ka dagkong butang, mga langit, yuta, o ang espiritu sa tao.
Mura ka nga itong una-una, andag kong butang, kinirag yung mga langit. No? Dahil ikaduha, kining yuta, kay kung wa ning yuta, wa man ta, asa man ta puyo. Pero na pa di katulong nga equal sa langit ug yuta, mao ang espiritu sa tao. Gingon dito sa Zacarias kapitulo 12. Ang mga langit gibuhat sa Dios para sa yuta. Ang adlaw gikan sa itaas, no? Musangkap sa mga tanom nga naa sa yuta. Ang ulan, ang bulan ug biton para sa yuta. Para sa pagsangkap sa yuta. Dayon ang yuta para asaman. Sa tao. Sa tao. Para na tong tao. Amen. Ining yuta nata na muyo. Nata na buhi. Ining yuta magpatay pa gani ang tao tungod ining yuta. Gibuhat ni sa Dios aron kan tao mabuhi ining yuta. Ang yuta para sa tao. Una dirita manguma, dirita mamuig hayop, dirita magnegosyo. Tanang buhaton na to nata ini nga yuta. Kay ang yuta gibuhat sa Dios para sa tao. Ang pangutana karon, ang tao para sa Para sa Para sa Diyos. Diyos. Para sa Diyos. ang tao diay para sa Dios. Nganong ang tao gibuhatan sa Dios og espiritu. Kay ang espiritu diay sa tao mo ni ang ikatulong bahin, kinalagmang bahin sa tao, haron ang tao makakontak sa Dios. Amen. Haron ang tao makasimba sa Dios. Amen. Haron ang tao makadawat sa Dios. Haron ang tao mausa sa Dios o makakilabuhi sa Dios pinaagi sa atong tawhanong espiritu. Amen. Muna ang tao, kitang tao nganong mangandoy man ta nga moalagad sa Dios. Nganong mo mangandoy man ta nga mosimba sa Dios kay naatay tawhanong espiritu. Gidesign na sa Dios para kasudlan og Dios. Ngano ang Dios miagi kahikayan? Di ba? Ang Diyos, mo nagiskutas ng igsoon, himong, no? Ingon dito, sa sinugdan, maot ang pulong uban sa Diyos, og Diyos ang pulong, og ang pulong na himong unod, og metabernakulo sa among taliwala. Kining pulong, mao si Kristo. Miagi kahikayan, nagkinabuhi ini yuta, 33 tunga katuig. Namatay sa cross, ikatulog adlaw na banhaw, na himong espiritong taghatag sa kinabuhi. Ready na siya musulod sa tao nga dunay espiritu. Praise the Lord! Amen. Kaya nga itong Diyos na himo ng espiritu. Amen. Dahil ko ang espiritu niyuma sa maghangin. Sa diyang mutawag ka sa ngalan sa Ginoo. Atong gipasulod ang Ginoo diha sa atong espiritu. Amen. Busa hangyon ko kamo, karong kagabiyon. Bless. Manindog ka, mutawag ka sa ngalan sa Ginoo. Ay mo kaulaw. Tawag ka. No? Ay mo kaulaw, ay mawa ninyo. Pero paminaw